Isang magandang araw po sa bawat isa. And of course, tayo po ay napagtanto po natin na napakabilis po ng araw ngayon. And this is already the first Sunday of the month of March. Parang kailan lang yung 2024. Nandito naman po tayo at malapit na po magsa-summer. And I would like to bring your attention together with me in the book of Colossians chapter 3 verse 16 as we base our lesson this afternoon. And I know na nagagalak po tayo kung tayo po ay nagkakaisa sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. And the Word of God says, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord." May we pause for a moment of prayer. Dakilang Diyos, kami po nagpapasalamat sa araw na ito. Muli po kami ay yung pong binigyan ng isa pang pagkakataon upang narito kami at hawak mo po ang bawat sa amin. At ikaw po, Panginoon, ang manguna sa aming pag-aaral ng iyong salita sa hapong ito. At mararamdaman po namin ng iyong pagmamahal sa amin ay nandiyan lagi. Sa loob po ng linggong dumaan, hindi mo po kami pinabayaan. At ikaw ang nakita po namin na gumagabay po sa bawat isa. Patnubayan mo po kami at pag-ingatan sa araw na ito at sa sunod mga araw at naway sa aming pagbulay-bulayan na iyong salita. Ito po ay magiging sandigan po namin sa aming paniniwala na may Diyos, mayroong salita ka na dapat ito ang aming kabubuhay. Maraming salamat. Basbasan mo po kami sa aming pagpapatuloy sa pangalan ni Jesus. Amen. The title of this message is Growing Together Through the Word. Ang ganda po na tayo po ay tumutubo, tayo po ay nagiging nagkakaisa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And how could it that be that the Word of God would always be our guide? It determines who we are. At makita po natin na sa salita ng Diyos, tayo po ay nagkakaroon ng kalakasan. Si Apostol Pablo, in the book of Colossians chapter 3 verse 16, nag-provide po siya sa atin ng kanyang pananaw sa ating buhay. Ang importansya po ng salita ng Diyos. Na sa bawat isa sa atin, pag ang salita ng Diyos ay siya pong tumatak sa puso ng bawat isa, ang lahat ay magkakampi, ang lahat ay magkakaroon ng lakas, ang lahat ay meron pong pagkakaisa. Ang katanungan, how can we grow together through the Word? Paano po tayo lalago? Paano po tayo tutubo sa pamamagitan ng salita ng Diyos? At yan po ang pag-aaralan natin sa hapong ito. At sabi po na napakaliwanag na Apostol Pablo na sinabi po niya in the book of Colossians chapter 3 verse 16. Isa lang po ang bersikulo na gagamitin po natin. At ito po ay himay-himayin po natin ang ibig sabihin ng Colossians chapter 3 verse 16. And the Word of God says to us in Colossians chapter 3 verse 16, unahin po natin 16a. Lagyan ko po ng a yan para huwag po tayo nga mawala. At ang ibig niya sabihin in Colossians chapter 3 verse 16 ay napakaganda. But before that, ito po itandaan po natin. When the Word of God is in your heart, pag ang salita ng Diyos ay nasa puso po natin, it will preserve us. It will protect us from desiring sin. Dahil namubuo po sa buhay natin, sa ating puso, ang salita ng Diyos, ilalayo niyo po tayo. Poprotektahan po niya tayo sa isang sitwasyon na tayo kuminsan ay nagkakasala. So, a very good condition for us, or the conditioning of our heart, our mind, and our whole being, that when the Word of God is in your heart, it will preserve you and protect you from desiring sin. So how could the Word of God grow together? Make us grow together. Ito po yung kasagutan. Una, sinabi po niya in the book of Colossians chapter 3, 16a. Sabi po niya, let the word dwell richly. Pag sinabi po niya, let the word
word dwell richly, yung salita ng Diyos ay dapat sa puso po natin. The word richly is not compared to what we call financial status or something that you had in common, properties or whatever, no, positions, you're rich. But when the word dwell richly, namumuo po yung salita ng Diyos sa puso mo na siya po ay tumutubo sa puso ng bawat isa. Ha? This is a call to personal engagement. No? A personal engagement means to say, when you put your heart, when you put your life to a personal engagement with God or through the Word of God, it encourages us, each individual should or must be encouraged to allow the Word to deeply permit, no, their hearts and mind. Meaning to say, permit, P-E-R-M-E-A-T-E, na ibig sabihin na ito po ang salita ng Diyos dapat po ay nandiriyan. Siya po ay nagiging gabay. Siya po yung nagiging lakas ng iyong puso. It will cover you up, your whole being. Let the Word of God cover up your whole being. No? And that is what we call personal engagement to the Word. Marami kasi na kung minsan tayo po ay marunong magbasa ng salita ng Diyos, but it will not really go deeper in our hearts. Naaalala natin, nakaka-memorize po tayo ng salita ng Diyos. We know how to memorize the Word of God, but it never gives effect to what we call the Word of God in your life. Wala pong kapuluhan. Hanggang doon na lang po. It will never go permit into the inner or deepest ways in our hearts. Because kailangan salita ng Diyos ay siya po yung magiging lakas po natin. Siya po yung magbibigay ng encouragement sa atin sa araw-araw. It is a call to personal engagement. I-engage mo yung buhay mo na pag ikaw ay nandiriyan at nagbabasa, alam mo yung salita ng Diyos. Ibig sabihin yung namnamin mo kung gaano kabisa ang salita ng Diyos sa iyong buhay. And that is why the word dwell richly within us, within you, in our hearts, no? It is not only a call to personal engagement, but it is also a call to grow together. Oh, ang ganda po eh. Pag ang bawat isa ay marunong kumilala, umintindi kung ano yung salita ng Diyos, diyan marahil nakakaunawaan ang nasa loob ng pagsasama. Dahil kung minsan, may mga bagay, especially in the church, so, in a fellowship, or organizations, associations, think about it, na kung meron isang man rule o law na hindi nagkatugma-tugma yung pag-intindi, magkakaroon ng bangayan sa loob ng organisasyon. Dahil there's no what we call personal engagement with that word, no? And it will never let everybody or individual to grow together. Kasi hindi balanse. Magiging isa nasa mababa, yung isa nasa taas. So when the word of God dwell in you richly, ninamnamin mo kung anong salita ng Diyos, ng bawat isa ay umiintindi sa salita ng Diyos. Each one of us had been called to a personal engagement. And we will grow together in unity. Yan po yung kahalagahan. Yan po yung paraan na kung saan tayo po ay mag-grow sa pamamagitan ng salita ng Diyos. You look, because when the Word of God grow in you richly, you grow together. So, in pamamagitan ng pag-grow together, first, yung sinabi ko, there must be a personal engagement. You engage your life, you engage your heart with the Word of God. It is not merely reading or memorizing, hindi po tama yun. But allowing it to dwell. Iba pa yung pagpapasa, iba po yung pag-memorize. But if you don't allow the Word of God to dwell richly within us,
shaping us, shaping our thoughts, our attitudes, and our actions, you will never grow. Kailangan na ma-shape niya. Kailangan magkaroon siya ng kahalagahan sa iyong buhay. Imagine natin na imagine a beautiful garden. Eh, mahilig kayo mag-garden, di po ba? Where the word of God is like rich soil, nurturing, cultivating the growth of vibrant and fruitful plants. Nakita mo, maging maganda yung pagtutubo. Because the word of God is the soil in our heart. So rich, a rich soil, nurturing and cultivating the growth of vibrant and fruitful outcome of your life. So, ang unang paraan para ito pong salita ng Diyos ay mag-grow sa ating puso, sa ating buhay. Let the word dwell richly within you, in your hearts. Let the word be your personal engagement, and let the word grow together in your life. Number 2, sinabi po ng Colossians chapter 3 verse 16, and now we are in letter B. Teach and admonish one another. 16b. This is what the word of God says. It is a call to mutual edification. When we call mutual edification, iba po yung personal engagement. It is emphasizing the importance of sharing the word with one another para saan? Kung ikaw ay alam mo kung ano yung salita ng Diyos at alam mo, naintindihan mo ang salita ng Diyos, for mutual edification with others, you share the word, teaching them, encouraging one another, and also to correct one another. Ito po yung napakahirap gawin. Alam ko po, no? Kung minsan para hindi natin nagagawa. To correct one another. Huwag po tayong mahiya. Kung alam po natin na dapat i-correct isang tao, call him or her in a private place. Kausapin mo siya. Kaibigan, sister, huwag ka sanang magalit. Huwag mo sanang tanggapin negatibo ito. Meron lang ako dapat paalala sa iyo. No? Because the word of God will guide you. Sabi niya, truth will set you free. Kailangan, open rebuke is better than secret love. Kailangan nila, di ba? So, the teaching and admonishing one another through psalms, no? And hymns and spiritual songs. Dinadala natin kuminsan yan. To grow together is a call to actively participate. Bawat isa, pag alam mo, excuse me, yung salita ng Diyos sa iyong buhay, you have to actively participate in encouraging, exhorting, and to correct. No? Yan po yung kailangan natin gawin. Huwag po natin ipagkaila sa iba na yung nalalaman natin sa salita ng Diyos, hindi natin ito pinarating sa mga tao na kailangan nila yung pag-intindi ko ano yung salita ng Diyos. That is why, kung minsan napakahirap yung pangyayari ngayon. Dahil tayo mismo, kung sino ikaw na alam mo yung katotohanan, hindi mo masasabi sa kapwa mo. Because yung tumatatak kasi sa isip natin is, baka magalit siya, baka ma-offend siya. But, of course, mayroong mga paraan na kung unbeliever siya, hindi basta-basta yan. Pero baliktad na ngayon kung minsan eh. Kung sino pa yung mga unbeliever, pag sinabihan mo sila pinaniniwala sa iyo. No? Pero yung kapwa mo, na kinokorrect mo, kapwa mo ng Kristiyano, nakakaintindi ng katotohanan, lalo na kung alam na alam nila yung Bible, nakamemorize sila, pag sinabihan mo, sasakit pang loob nila. But no, we should understand, we should know that a call to mutual edification is you wanted everybody, each one, individual, inside that, what we call na, pagsasamahan, a mutual edification for one another. It is a call to actively participate. Actively participate. Ibig sabihin, in teaching, admonishing,
one another through the Word of God. Ang ganda pa kung minsan sa ngayon na nga, bihira na nakikita mo ang mga kapwa mo na mga kaibigan, no? Ah, masarap pakinggan. Na kung yung pinag-uusapan, ganito po yung salita ng Diyos, ito po, ganito, ganito. Hindi na eh. Most likely, ang naririnig mo na hindi na salita ng Diyos, kundi yung naririnig na sa labas. Huh? So, and when you have done this, a call to actively participate, even in singing, sabi po niya eh. And this could be done through worship, singing, hymns, and sharing spiritual insights. Ganyan po. No? Maalala ko, minsan nagta-travel ako, nag-ano ko. May mga karatula na nababasa ka o kaya sa mga buses, may mga nilalagay sila ng mga hindi siya quotation kundi verses na ngayon ang nilalagay, no? It will let you be reminded of the word of God. Pero sila naglalagay siya ikaw. I don't know kung nagagawa mo 'yon or perhaps na in your cell phones, in your messengers, in your Facebook. Have you ever tried na ipasa ang salita ng Diyos? I could remember, I don't know what year, when I was in Macau. Alam mo, grabe noon, mga andyan, no? Challenge, challenge, challenge. Na-challenge yung kapwa nila na magbasa ng salita ng Diyos. Nag-challenge, challenge sila. Pinapasa sa bawat isa. But the point here is, where are they now? Nasaan sila? Nagpapatuloy pa ba yung ginagawa nilang challenge hanggang ngayon? Wala na! Alam mo, sa kumbinsa sabi ko, kung kailan nagiging sikat lang yung style na yon, dami eh. No? I challenge you to read this verse today. I challenge you to, pinapasa yan sa mga kaibigan. Pero wala. May hangganan, hindi na nila gagawa. But this, ito po nagpaparemind sa akin, itong Colossians chapter 3 verse 16, to teach and admonish one another. No? Kaya, kailangan magpapatuloy po tayo through singing, hymns, sharing spiritual insights. It would remind us a picture of a symphony orchestra where each member contributes their unique instrument and part. Di ba? Kung ikaw, saxophone ka, yung isa trumpet, yung isa gitara, yung isa organ, yung isa kung ano yung ginagamit, no? Meron kanya-kanya sila na hawak. But you look at it. It's a symphony orchestra where each member contributes their unique instrument and their parts. And they will create a harmonious and beautiful sound. Ganun sana yung loob ng ating samahan. Dapat isa yung boses natin, boses na nanggagaling sa salita ng Diyos. And it is a call to mutual edification. It is a call to actively participate in that company. So that's how it teaches us to admonish one another. The next one, salita ng Diyos in verse 16, verse C, singing with grace in your hearts. Dito po tayo nag-grow. It's a call to worshipful expressions. Okay. What do you mean? What do I mean? Worshipful expressions. Encouraging the expression of praise and adoration through singing with hearts filled with gratitude and grace. Amo, ang sarap pakinggan. Ang gandang tignan, no? Although hindi po maganda yung boses natin, meron siguro pataas, may pababa, may bass, pero bigla yung isa nag-tenor, what's on, no? But it's a call to worshipful service. The very best thing here is, nakita mo yung puso. Yung puso niya ay bigay na bigay sa kanyang pagsamba sa ating Diyos. Ano sabi niya? Singing with grace in your hearts to the Lord. Yung bukal sa puso. Kasi meron ko minsan kumakanta na andyan na tugtog.
Pero yung kamay, nandyan. Siguro may message siya o ano, pero kumakanta. Wala po sa puso yun. Yeah. O kaya kumakanta siya, pero yung mata niya nakatingin sa malayo. Iniisip niya yung ano yung gagawin niya mamaya. Iniisip niya yung I don't say na mahirap isipin yung pamilya mo way back here in Philippines. Pero when it is service, when it is worship service, kalimutan mo na lahat. Ituon mo yung puso mo. A very expression, a worshipful expression na ikaw ay nakafocus sa isang worship. Hindi nandyan ka, tapos lumilipad yung isip mo, no? O mamaya siguro nag-aalala ka na, ano sabihin ng amo mo sa'yo, pagdating mo doon, marami na kadahilanan. But please, when you sing with grace in your hearts, this is a call to worshipful expression. Ibigay mo, i-focus mo yung sarili mo na. No? Because it is a call to unite in singing. Mamaya kumakanta ka dyan. Nasa stanza 1 na yung kasama mo, nasa stanza 2 ka na. Nasa stanza 2 na yung kasama mo, stanza 1 pa binibigkas mo. Dahil wala yung concentration mo. No? Hindi tugma yung pagkanta mo sa puso mo. No? Kumakanta ka yung bibig mo, pero yung puso mo napakalayo. No? So that's why, to grow together, we must worship the Lord with our voices. No? Ang ganda eh. To grow together, let us unite our voices. And that's allowing the word to inspire our songs. Huh? The word of God will inspire us to sing, huh? To fill our hearts with grace. Singing together unites us in praise. When you sing together, it unites us in praise. So, tandaan po natin na ang bawat ginagawa natin, hindi sa pansarili. Hindi po tayo yung may tataas dyan, kundi ang Panginoon yung may tataas sa ating pagsamba sa Kanya. No? Sing it from out of the tune of your heart. No? Bayaan mo yung lips natin. Don't ever try to sing the beautiful words to come out from your lips. No? Where in fact, hindi po tama na hindi nanggagaling sa puso. Singing together unites us in praise and gratitude. Alam mo, sa pagkanta pa lang, no? Uh, dyan nakikita mo isang tao na masigla, alert siya, awake siya sa kanyang pag-focus sa kanyang pagsamba. Hindi yung nandiyan ka, kumakanta ka nga, pero ang masaklap pa dyan, nandiyan ka, magsamba ka, kumakanta ka, hindi na maganda nga yung boses mo, hindi pa maganda yung puso mo, ibang klase ka. Ba? So, what I mean is that we should imagine that we give ourselves. Nandiyan ka para magsamba, makinig sa salita ng Diyos, pagbulay-bulayan mo, namnamin mo sa salita ng Diyos. And then you know what? It will push you to create in your heart to sing worshipfully. And that's a call to unity singing. Imagine a majestic choir. A majestic choir, lifting their voices in perfect harmony. Ginagawa nilang lahat. And as they offer their worship to the Lord, their hearts is overflowing with grace. Yan po. Ibang-iba. Ibang-iba yung mararamdaman mo pag ikaw kumakanta. Ikaw ay nakikisabay sa pagkanta because as you sing hymns or songs for the Lord, it comes from the overflow of your heart. It's only by the grace of God. So, singing with grace in your hearts. No? Yan po yung kailangan natin. How to grow and become mature through the Word of God. Because the Word of God will give us the guide kung paano po yung tunay na pamumuhay, pagsamba, at pag-aawit para sa ating Diyos. And lastly, in the book of Colossians chapter 3 verse 16, after all what you have done, reflecting the Word of God in your life, knowing how to become an encourager, and knowing how to unite through singing,
the last part of this verse in verse 17 says, it is a call to gratitude. Giving thanks to God is a call to gratitude. Nananawagan po ito na pasalamatan po natin yung Diyos. Why? It encourages us a lifestyle of thankfulness. Huh? Pagpapasalamat. Means to say, recognizing that everything we do, i-recognize po natin, including our growth through the Word, should be done in thanksgiving to God. Alam mo, yung pagbabasa, pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Huwag po natin kalimutan. Because without the Word of God, we could never be thankful to God. Pasalamatan natin ang Diyos. Dahil sa kanyang salita, tayo po ay ginagabayan. Tayo po ay nilagay sa magandang direction ng ating pamumuhay. So, it should be done with giving thanks to God because this is a call to gratitude. Tinatawagan tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, marunong tayo magpasalamat sa Kanya. Because the Word of God will always give us a heart to be thankful with Him. No? So, when whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Giving thanks to God and the Father by Him. Yan po sinabi ni Colossians chapter 3 verse 17. So, when there is a call to gratitude na tayo po nakikisalamat, there is also what we call to grow together in unity in thanksgiving or giving thanks. No? We must cultivate a heart of gratitude. Okay. Cultivate a heart of gratitude. Yan po yung dapat. Kasi marunong ka. What for? Alam mo kung minsan, marunong ka magbasa, marunong kang mag-aral sa salita ng Diyos, pero wala sa puso mo, hindi nakikita yung pagpapasalamat, ingrato ka. Yeah. What then for? Nag-aral ka, alam mo yung salita ng Diyos, pero hindi nakikita sa iyong puso, kahit man lang ang pagpapasalamat. Appreciation. Acknowledgement. Huh? Very simple. Alam po ninyo, natulingan po tayo kuminsan. Natulingan po tayo na Kristiyano na nag-aaral ang salita ng Diyos. Pero minsan tayo hindi tayo marunong tumingin ng appreciation o pagpapasalamat. No? So, dahil ikaw ay aram mo at sa kabuhay mo ang pinag-aaralan mo salita ng Diyos, very simple naman eh. Take a little bit moment, turn around your head, no, and say, "Thank you, Lord. I've done it." That's it. Because it really cultivates a heart of gratitude. Sabihin ko sa inyo, pagkasalita ng Diyos, namumuo sa iyong buhay. Hindi pwede na ikaw, hindi marunong magpasalamat. Gaano lang katigas sa iyong puso mo. At sa kabila ng pag-intindi mo, pag-unawa mo, at alam na alam mo kung anong salita ng Diyos, but in your heart, you never have cultivated the heart of gratitude. It's useless. Sabi ni Solomon, it's a vanity. Vanity of all vanities. No? So to grow together, we must cultivate a heart of gratitude, giving thanks to God for His word and all He has done for us. No? Pasalamatan natin kasi nandyan yung salita ng Diyos na binigay ng Diyos sa atin. Dahil ang salita ng Diyos ay siya po yung gabay natin sa araw-araw. Siya po yung nagiging the standard of our life. The basic standard of our life is the Word of God. Our growth in life, yung kalakasan mo, yung pagiging maayos at nagiging maganda yung sitwasyon mo sa pamumuhay, utang natin lahat yan sa salita ng Diyos. Because the Word of God had directed our path. He has done everything for us. Our growth becomes an act of worship and praise. Alam po ninyo? Yung growth natin, yung spiritual growth natin, na maganda spiritual growth natin, that's the result of the being in the act of worship and praise to the Lord. So it will really give us a picture of pag ang salita ng Diyos ay siya po yung kinabubuhay mo, ang salita ng Diyos siya po bumabalot sa buhay mo, at ang salita ng Diyos siya po ay nagbibigay ng inspirasyon sa iyong buhay. It is a picture of a bountiful harvest.
It's a picture of bountiful harvest where farmers joyfully offer their thanks to God for His provision and faithfulness. Dahil ikaw ay binabalutan ka ng salita ng Diyos, lumalabas sa inyo na papasalamat ka sa Diyos dahil sa kanyang salita na hindi humihiwalay sa iyo, hindi mo hinihiwalayan, hindi mo kinakalimutan, magbubunga ito ng iyong magandang kinabuhayan, kabuhayan. So that's how the Word of God is very, very what we call uh, strong, no? In the lives of each one of us. So tandaan po natin, when the Word of God is in your heart, it will preserve, it will protect you in desiring sin. No? And eventually, ang salita ng Diyos, siya yung bibigay ng kalakasan natin sa araw-araw. No? I know, there is prayer. You could pray, but kapag pinagsama po yung salita ng Diyos at saka yung panalangin mo, napakatibay ng iyong buhay. It really cultivates a heart of gratitude. So with this short meditation, with this short message we have this afternoon, I think so, na very clear ang sinabi po ng Colossians 3:16 sa atin na kailangan po natin ang gabay na salita ng Diyos. So as we reflect on this, let us be reminded of the transformative power of God's Word in our lives. Napakabisa, napakalakas po ng pagbabago na isang buhay pag ang salita ng Diyos ay siya pong nandiriyan sa puso mo. It will always be a way, a collective way to transform the growth of each one of us. So may we allow the Word of God to dwell in us richly. Buhayin natin. Maging maayos. Maging mayaman ang salita ng Diyos sa puso ng bawat isa. So that we grow together to the Word and let us be united in our pursuit of deeper intimacy with God. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yan po yung nagbibigay sa atin ng isa pang layunin na magiging involved tayo, hanap-hanapin po natin ang deeper intimacy with God. And when it had been done in you, pag yung salita ng Diyos ay siya po yung talaga nandiriyan sa puso mo, it will give a great and powerful impact to the world because of His love, because of the truth. No? That is why huwag po natin pagbaliwala ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Let your life, be enveloped with the Word of God. And that Word of God, as it richly dwell in you, you will grow together with the Word. Hindi para lang sa iyo individually, para sa buong samahan. Pag ang bawat isa ay alam niya kung ano ang salita ng Diyos in the pursuit of deeper intimacy with God, hindi mo namamalayan. You do a great impact to the world dahil ikaw ay naniniwala sa salita ng Diyos. The fellowship that we have, the group that we have, will give an impact in the lives of others dahil nakikita nila salita ng Diyos ay siyang gumagabay. Siya po yung nagiging pundasyon ng bawat buhay ng bawat isa. Dahil po, magpapasalamat ako dahil ang salita ng Diyos, though we are far from each other, still the Word of God is in the midst of everyone. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami na sa araw na ito, sa pagtuturo po sa amin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, amin pong maalala, maramdaman na ang buhay ng bawat isa, kapag binalot ng salita ng Diyos, na ilalayo po kami sa mga bagay na hindi kaya-aya sa iyong paningin. Lord, continually bless this fellowship here in Macau. Continually let them grow and be united with your Word of God. It is my prayer that the fellowship will grow more and more, and that whatever it may, oh God, the Word of God will never separate from us. So bless this message into our hearts.
At maraming salamat po Diyos sa pagkakataon ito na napag-aralan namin ang iyong salita. Ito po aming sa dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa and may each one of us grow deeper in our intimacy with the Lord, our God. God bless and good afternoon.